Natanaw ko pa si Marcos na nasa labas na rin ng gusali habang hinihingal at nakasunod ang tingin sa akin. Inalis ko na lang ang tingin ko rito at itinuon na lang ang paningin sa daan habang dumadaloy ang luha sa aking mga mata. Hindi ko alam kung saan ako pupunta ngayon. Marcos POV. Bumalik ako sa opisina para kunin ang singsing na binili ko para kay Marimar. I'm not just occupied with my work this past few weeks because I'm also busy in the preparation of wedding proposal for my girlfriend. I want to surprise her but not with the scene that she saw between me and Ami. Kainis, my girlfriend is crying. I'm sorry, sir. Paumanhin sa akin ni Miss Santiago na siyang daging dahilan kung bakit napalapit sa akin si Ami kanina. Hindi ko na lang ito pinansin at basta na lang kinuha ang coat at singsing na nasa ibabaw ng aking working table. Are you really going to follow her? Apakasalan mo ba talagang babaeng yon? Why don't you choose me? I can save your company from bankruptcy. Wika ni Ami na hindi pa rin pala naalis sa aking opisina. Tumigil ako sa paglalakad para lingunin ito. Ngumiti pa ako rito ng sarkastiko. Thanks for your offer, Ami, but I don't need your help anymore. I will never rely on you again and I'll find my own solution. Sagot ko rito na tinalikuran na ulit ito. How about our contract? My mom. Muli akong natigilan at napabuntong hininga. Forget the contract. And about your mom? I'll explain everything to her when I settle things. I have to go. Sa tingin mo ba tatanggapin ka pa rin ni Marimar matapos niyang makita to? Tanong na naman ito at tumawa pa ng mahina. Napakunot-noo ako nang lingunin ko ito. Agad kong napansin ang video na nasa cellphone nito kung saan naroon ako at ito at gumagawa ng kataksilan. What is that, Ami? An edited video between you and me. Ang galing nga eh. Natatawa na sagot nito. Are you crazy? I will never do that to Marimar. Naihibang ka na. Pinakita mo ba yan kay Marimar? Napipik ko na tanong ko rito. Yes. At ang inosente mo namang girlfriend ay basta na lang naniwala at... Tumigil ka, Ami. Don't talk to my girlfriend that way. I hate you, Ami. I want to hit her because of anger but she must be thankful because I can still think clearly. Umiwas na lang ako rito at mabilis nang lumabas ng opisina bago pa ako may magawang hindi maganda. Marahil ay ito ang dahilan kung bakit ganun na lang ang reaksyon ni Marimar kanina. Nang makalabas ako ng gusali ay agad akong sumakay sa aking kotse at mabilis iyong pinaandar papunta sa bahay. Pagkarating ko sa bahay ay agad kong hinanap si Marimar sa paligid pero hindi ko ito makita. Napasabunot na lang ako sa aking buhok matapos kong libutin ang kabuuan ng bahay pero wala pa rin akong nakita kahit anino nito. I feel frustrated. Where is she? Nabuhayan ako bigla ng loob nang marinig kong tumunog ang aking cellphone. Mabilis ko yung kinuha at sinagot ang tumatawag. Babe, where are you? Pupuntahan kita. Son? Putol sa akin ng nasa kabilang linya. Natigilan naman ako bigla. Dad? Bakit po kayo napatawag? I call you to inform you that I'm willing to be your investor. Thanks to your girlfriend's son. She's been trying to convince me this past few weeks and she won. I agreed to be your investor. She is really lovely, Marcus. Wika pa ni Dad sa kabilang linya. Natigilan naman ako bigla. What? I think she is pregnant, son, and she come to... What? I really have to go, Dad. Putol ko sa sinasabi ni Dad at inoff na ang tawag. Bigla akong nakaramdam ng pagkakataranta. Hindi ko alam kung ano ba ang dapat kong maramdaman. I feel mixed emotions now. Nang makalabas ako ng bahay ay muli akong sumakay sa aking kotse at mabilis na pinaandar iyon. Isa na lang ang tangi kong naisip na pwedeng puntahan ni Marimar. Habang nasa biyahe ay narinig ko naman ang pagtunog ng aking cellphone. Nawawala naman ng pasensya na sinagot ko iyon lalo na nang makita ko na si Rafael ang tumatawag. Speak up. Bungad ko agad dito na ni-loudspeaker ang cellphone na nakapatong sa dashboard ng sasakyan. What? Easy bro. Gusto ko lang sabihin sa'yo na tapos ng problema mo at you are my problem. I'm busy. Huh? Busy saan? Are you in a date? Nakaka-istorbo ba ako sa date niyo ni... Tumigil ka. She's missing and I'm finding her now. Putol ko sa iba pa nitong sasabihin. Muli dito sa loob ng aking sasakyan ay natanaw ko na ang kinaroroonan ng bahay ni na Marimar na nakatayo sa gitna ng palayan.
Naisip ko kasi na umuwi ng probinsya nito si Marimar kaya naman agad akong pumunta rito. Napatingin ako sa labas at napabuntong hininga nang mapansin na hindi pa rin tumitigil ang ulan. Halos madilim na rin ang paligid kaya hindi na ako nakapaghintay na tumila pa ang ulan. Lumabas na ako ng aking kotse at nagsimula ng maglakad sa gitna ng palayan. Hindi ko na pinansin ang ulan at maputik na daan. Hey pre, seryoso ka ba talaga? Tutuloy ka? Paano na lang kung wala dyan si Marimar? At saka, naulan po. Reklamo ni Rafael na naiwan sa loob ng sasakyan. Hindi ako makapaniwala na sumama ito at ngayon ay parang tinatamad na ito. Nilingon ko ito at sinamaan ng tingin. I know that she is here. I feel it. Sagot ko dito na tinatawanan lang ako ng mahina. Wow naman. Sige, kaya mo na yan. Dito na lang ako. Good luck. Wika pa nito na napansin ko na isinandal na ang ulo sa headrest ng sasakyan. Napabuntong hininga naman ako. Are you really not going with me? No, mababasa ako. Are you sure? Yes. Okay, fine. Nagbago na rin ang isip ko na maging ninong ka ng anak ko. Wika ko dahil para matigilan ito. Bahagya pa akong nagulat nang bigla na lang itong lumabas ng sasakyan at mabilis na lumapit sa akin. Tinitigan pa ako nito sa muka na para bang inaalam ko nagsasabi ba ako ng totoo. Hindi ko naman mapigilan na mapangiti. Totoo? Ang galing mo pare. Di mo talaga ako hinayaan agawin si Marimar, no? Natatawa na tanong pa nito sa akin. Agad ko naman itong tinignan ng masama. Hey, as if I'll let you do that. Natawa naman ito bago ako inakbayan at nagsimula ng maglakad sa gitna ng palayan. Napatingin pa ako sa business attire ko na ngayon ay basang-basa na ng ulan. Gawin mo akong ninong ha? Bulong pa sa akin ito. Napatawa na lang ako ng mahina. Habang papalapit sa kinaroroonan ng bahay ni Marimar ay napapansin ko na lalong pumuputik ang daan kaya hindi na naiwasan na malubog ang suot kong sapatos sa putikan. Paano na to? Reaksyon ko nang hindi ko magawang alisin ang pagkakalubog ng aking sapatos sa putikan. Narinig ko naman ang tawa ni Rafael. Lalo pang lumakas ang tawa nito nang sa paghila ko ng paa ko ay mula sa putikan tumalsik sa mukha ko ang putik at naiwan ang sapatos ko sa ilalim ng putikan. Agad kong pinahid ang putik sa mukha ko at sinamaan ng tingin si Rafael na mabilis namang tumalikod at nagpatuloy sa paglalakad. Napabuntong hininga na lang ako at wala nang nagawa kung hindi pabayaan na lang ang sapatos ko sa ilalim ng putikan. Inalis ko na rin ang isa kong sapatos at pinili nilang maglakad na walang sapin sa paa. Napakunot-nuwa ko nang mapansin ko na wala na si Rafael. Rafael? Tawag ko rito pero wala akong narinig na ingay mula rito hanggang sa napansin ko ang isang bagay na gumagalaw sa ibabang bahagi ng palayan. Napakunot-nuo ako. What's that? Sarap palang maligo sa paliguan ng kalabaw. Narinig kong wika ng bagay na gumagalaw sa ibabang bahagi ng palayan. Hindi ko na napigilan ang tumawa ng malakas nang lumingon ito sa akin at malaman ko na si Rafael pala iyon. Hindi ko na rin ito mapansin ngayon dahil punong-puno na ng putik ang buo nitong katawan at mukha. Nang makarating kami sa bahay ni Marimar ay parehas kaming nawalan ng imik ni Rafael habang nakaupo. Nakaramdam ako ng sobrang tensyon nang mapansin ko na masyado kaming tinititigan ni Tita Martha na siyang nanay ni Marimar. Ikaw bang nakabuntis sa anak ko? Tanong nito na ang tingin ay na kay Rafael. Ay hindi po ako tita, mabait po ako. Mabilis namang sagot ni Rafael na halata sa boses na kinakabahan. Kung hindi ikaw, ibig sabihin ay... Nagulat ako nang biglang natuon ang tingin sa akin ni tita. Naramdaman ko bigla ang panginginig ng aking kamay kaya mabilis ko iyong tinago. Ikaw? Ikaw bang nakabuntis sa anak ko? Tanong pa nito sa akin. Pilit akong ngumiti at tumangutango. Opo tita. Hindi ko maiwasang hindi kabahan. Nadagdagan pa iyon nang hawakan ni tita ang mukha ko para pakatitigan iyon. Sobrang gwapong bata, kaya naman pala hindi na nakatiis pa ang anak ko. Wika ni tita na ikinangiti ko. Nakahinga na rin ako ng maluwag. Mukhang mabait naman pala si Tita Martha. Napansin ko bigla ang paglabas ni Marimar sa kwarto nito. Napangiti akong lalo at nagbigay pa ng espasyo sa inuupuan ko pero nanlumo lang ako nang hindi man lang ako pinansin ito. Gwapo rin naman ako ah. Singit naman bigla ni Rafael na ngayon ay inaabutan na ni Marimar ng tuwalya at isang tasa ng kape. Salamat, May Marimar.
Asar na wika pa nito. Nakaramdam ako bigla ng hinanakit lalo na't kanina pa ako nagpapapansin kay Marimar pero hindi man lang ako nito tinitingnan. Pero mas gwapo siya iho. Wika pa ni Tita Martha. Tiningnan ko pa ulit sandali si Marimar bago bumaling kay tita at ginitian ito. Salamat po tita. Nakangiting wika ko. Pero hindi naman dahil sa gwapo ka ay hindi na kita palalampasin iho. Aba, kailangan mong higitan si Greg kung gusto mong tanggapin kita. Wika bigla ni Tita Martha na seryosong boses. Natigilan ako at bigla ay nakaramdam na naman ng kaba. Po? Ano pong ibig sabihin niyo tita? Patunayan mo muna na karapat dapat ka sa anak ko. Ha? Ayaw mo ba? Nakataas na ang kilay na tanong sa akin ni tita. Napalunok naman ako dahil sa kaba. Hindi po. Gusto ko po tita Martha. Nakangiti na sagot ko rito. Nabawasan naman bigla ang kaba ko nung may dumantay na tuwalya sa aking balikat. Napatingin ako kay Marimar na ngayon ay inaabot sa akin na isang tasa ng kape. Inamin mo muna tong kape sir at huwag mong kalimutan na punasan ng buhok niyo para hindi ka magkasakit. Seryoso ang boses na paalala nito sa akin. Kahit alam ko na galit ito sa akin ay hindi ko napigilan na mapangiti dahil alam ko na nag-aalala pa rin ito sa akin. Kinuha ko ang isang tasa ng kape na inaiaabot nito sa akin. Magkaayos na kaya ang magkasintahan? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.